public service announcement from the Department of Energy and this station. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Puro himang raw HST. Puro himang raw HST. Usang nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi ipababian ang mga programa, proyekto, aktibidades yan mga serbisyohan gobyerno para han katawan Pilipino. Labi na ang mga istihanon. Puro himang raw HST. Puro himang raw HST. Aton mga kahimang raw ang mga tinubyanan han mga opisinahan gobyerno para may pasabot ang ginbubuhat kauswagan ang mulubyo. Puro himang raw HST. Yan na aanhiyan yung mga kasugbo sa Philippine Information Agency. Hello, maupay nga kulop ha aton nga tanan, tikang ha Philippine Information Agency. Makakaupod kami niyo yan nga kulop para paghuruhi mang rawan ang mga maupay nga balita, mga programa nga serbisyohan gobyerno nga ginpapatuman dinhi ha Eastern Visayas, labi na ha Eastern Samar. Hangaran ni Director General Catherine Chloe De Castro han Philippine Information Agency, Sir Rayan Arinto, Regional Head han PIA Eastern Visayas, ngan Sir Samuel Candido, Infocen Manager han PIA Eastern Samar, inihivi Tolentino Gumban, nga iyo makakahimang raw yan na nga kulop, hahuruhimang raw ha este, ang radio program han PIA Eastern Samar Information Center.
course, this was made possible through the support of our partner in information dissemination and aton partner under the PCO, Presidential Communications Office, and DYES Radio Pilipinas Borongan under the leadership of the station manager, Ate Ruth Abunda. Siyempre, thank you, Liwat, kan Engineer RV, and as always, din tech side for the technical assistance ngan kan Chief Tech Joey Didaha Transmitter. Mga salamat po. Aside itong radio, nakastream din po tayo live. Facebook pages han Radio Pilipinas Borongan, ngan PIA Eastern Samar. So, search for our pages, Radio Pilipinas Borongan ngan PIA Eastern Samar. Like and follow para ma-update kita itong mga latest news and information di kang dinhi ha probinsyahan Eastern Samar ngan ha syudad itong Borongan. Anaton oras, 11 minutos ang nakalabay hiton, alauna hiton kulo. Madila na kita hiton pagtaga weather, ang temperature din hiya na, Borongan City, yan ang Abril 17, tuig 2026. Pinakataas is 31 degrees Celsius. Pinakamababa naman is 21 to 23 degrees Celsius. This is according to Pag-asa. So, mapaso yan na. Kanina, naglilinakat from the office pa punta dito, super init. Ngan, yes, kailangan magdarahin payo, ngan kalo to protect yourselves, against the sunlight. Ang heat index naman is 33 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Mga ganitong oras, 12 noon. Kakalap nga di ba nakapag-record in 42 degrees Celsius din na Borongan City. The highest, habugos nga nasod, kakalap, 42 degrees Celsius. So yes, makakaabat kita mapaso nga hangin, yan na din hiya syudad hiton Borongan. Okay, so yung mapaso nga oras, sa pinakamapasok nga oras, from 10 a.m. to 3 p.m. This can cause dehydration, so don't forget to hydrate yourselves, kung may kita mga water station sa aton mga office. Ay, wala palang office ngayon, Friday sa mga LGUs, kaya naka-compress work week ngayon. Yes, ang iba naka-work from home. Okay, so usually lang yan kita mga balay. Aton mga balay na hydrate yourself, tapos syempre magsulothin presko nga bado, para diri good kita mapasuanin ura-ura. Ngan syempre in case magawas kita, pagdaragudhin payo ngan mga ngan kalo ngan yan na, kailangan na mag-sunscreen, para at least ma-protect it aton skin hiton, ura-ura nga paso, tikang hiton adlaw. Iton pagtaga-tubig naman, so far, waray advisory tika nga Borongan Water District, any interruption, hiton pagtaga-tubig, for this week and for the weekends. Didi naman hiton pagtaga-kuryente, may emergency power interruption, kanina dida hiton, kinapuntan substation, so 12 to 1. So siguro restored na iton kuryente dida para naman hiton scheduled power interruption yan nga Sabado, April 18, 2026, 8 a.m. to 11 a.m. Unaffected areas, barangay 5, 6, 7 ngan bungto hiton may dulong.
Ano rason in vegetation line clearing ano. So again, may scheduled power interruption on April 18. Yes, buwas nga adlaw, Sabado di ha barangays 5, 6, 7 ngan bungto hiton may dulong. Okay, so far asyal aba. Yes, may dagihap ha. Yan ang adlaw ano, brownout di ha barangay Salog Balogo, Barangay Lapgap, habong tuhiton may dulong, tapos some parts of Borongan, Hibakong, Binawangan, Baras, Pinanagan, Bagong Baryo, kay may the additional transformer and secondary line located in Salog Balogo, Barangay Lapgap, may dulong. So yes, brownout from 10 a.m. to 5 p.m. Pag taga Pasay Order naman, peace and order, generally peaceful. Dinhi ha probinsya hiton Eastern Samar. Thanks to our law enforcers, taton mga pulis, mga armies, na mga salamat ha iyo. Okay, nga din naman kita hiton mga balita, impormasyon nga nahikayhan Team PIA Eastern Samar. Yan ang nga semana. Of course, tikang dinhiha probinsya hiton Eastern Samar. Panagat iyo ang mga balita din atong namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Para iton headlines, Governor Iverdone nanguna ha payout han 9,000 pesos allowance para ha SSU Scholar ha ilarom han IP program. Isamelco nag-install hin libre nga wifi ha tulo nga estratehiko nga lokasyon ha syudad hiton Borongan. Por lo menos 216 nga drivers sa Llorente nakakarawat in fuel subsidy tikang ha LGU. Ngan 1,000 plus nga driver ha Boronga nakatagamtam han 5,000 pesos fuel subsidy tikang ha DSWD. LGU Arteche nagdistribuer hin fuel vouchers para ha toda drivers. Ngan turismo habung tuhantaf mas ginpakusog. Ngan Governor Iverdone inuyunan ang rollback han presyo han lana. Madilaan kita hito naton siyahan nga balita, Governor Iverdone nanguna ha payout han 9,000 pesos allowance para ha SSU Scholar ha ilarom han IP program. Adi ang akon balita. Ginpangunahan ni Governor Ralph Vincent R. Iverdone ang siyahan nga payout para han tuig 2026 han ilarom han isang profesional isang pamilya program han Miyerkules nga adlaw Abril 15 nga naghatag hin pinansyal nga bulig ka mga scholar han Eastern Samar State University Borongan nga may dulong campuses. Kada benepisyaryo nakakarawat hin tig 9,000 pesos nga stipend nga nagre-representar han consolidated allowance para han siyahan nga quarter han tuig tikang Enero tubtub Marso. Kaupot ang gobernadora distribusyon ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan nga ira BM Timmy Campomanes, BM June Quilitano nga BM Miles Chu. Sumulakan ni Verdone ang IPIP nga flagship education program ng probinsya inagtutuyo ang makabulig ka kabataan nga makatapos hin pag-eskwela labi na mga pamilya nga waray pag-college graduate. Gintatagan prioridad ang programa ang mga scholar tikang hakablas nga nirayo nga mga barangay.
Tugang pa ni Verdona and IP pinagtutuyo nga mapadali ang access han edukasyon para ha mga estehanon. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Panagakayo ang mga balita din atong namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang isa Melco nag-install hin libre nga wifi hatulong nga estratehiko nga lokasyon ha syudad hiton Borongan. Aden balita ni Joner Dambil. Ginlunsaran isa Melco EDNI ang libre nga wifi service nga may da makusog nga internet signal para ha mga mulupyo nga turista ha syudad dan Borongan. Nahimutang ini nga free wifi connection ha Market Terminal, Cultural Stage and City Hall ngan ha Baybay Boulevard hirani ha PAL Ticketing Office agud masiguro ang madaling nga komunikasyon han publiko. Labi na ha pagkaya na nga panahon kundi importante ang internet. Dako ini nga bulig para mga estudyante nga biyahero nga nangangahinanglan hin madagmit nga koneksyon. Ginmanduan ang publiko nga gamiton hin maupay ini nga libre nga serbisyo nga nagpapakitahan padayon nga pag-uswag han teknolohiya nga serbisyo para han kaupayan han nga tanan nga burunganon. Para PIA Eastern Samar, Junard Ambel, student intern Tikang Eastern Samar State University, nagbabalita. Panagakayo ang mga balita din atong namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang por lo menos 216 nga drivers habung tuyton Oriente nakakarawat in fuel subsidy tikang LGU. Adi anakon balita. Nakakarawat hintag 2,500 pesos ang 216 nga public transport drivers sa bungtuhan Llorente durante han ginbuhat nga fuel subsidy payout han Abril 13 hal Llorente Covered Court. Ang inisyatibo nga ginpangunahan han lokal nga gobyerno han Llorente nagtutuyo nga maghatag hin pinansyal nga bulig ha mga driver nga naapektuhan ang pagsaka ang presyo han lana. Personal na ginatindiran ni Mayor Christine Cardona ang aktibidad kaupo ni Vice Mayor Junjun Contrada ng mga miyembro sa Guniang Bayan. Sumula iya mensahe ang pondo para hininga subsidiya tika nga supplemental budget ng munisipyo nga madagmit naging proseso nga ginapurbahan ng konseho. Samtang nagpasalamat ni Vice Mayor Contrada kan Mayor Cardona tungod han pagprioridad han panginahanglan han mga public transport drivers nga ginkilala ang madagmit nga aksyon han konseho ha pagpatuman hini nga programa. Ang fuel subsidy kabahin ang padayon nga paningkamot ang LGU Llorente ha pagsuporta ha sektoran transportasyon nga napagsiguruhan padayon nga paghatag in serbisyo ha mulupyo haluyuhan ginaatuba nga krisis halana han nasod. Tika nga PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Panagakayo ang mga balita din atong namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Samtang sobra mil nga tricycle drivers sa syudad iton Boronga nakatagamtam han 5,000 pesos nga fuel subsidy tikang ha DSWD. Tugang impormasyon adan balita ni Jing Lira. Maabot 1,049 nga mga rehistrado nga driver nga tikang han magkaduro dilaing nga tricycle operators and drivers association ha syudad han Borongan ang nagpahimulos han tag 5,000 nga bulig pinansyal durante han pagpapanhatag han cash relief assistance hinila nga Abril 2026. Ang nasabi nga aktibidad in gindumara han Department of Social Welfare and Development didto ha multipurpose gym motorpool area Barangay Campisao. Ini nga inisyatibo in igimpatuman pinaagi han Crisis Intervention Section han DSWD. In kaparte han baton han nasyonal nga gobyerno agud matagan hin suporta ang sektor han transportasyon nga dako ang epekto han sige nga paghitaas han presyo han lana tungod han kapiot han ekonomiya habugos nga kalibutan.
Gindumara ang programa hapagkapagsumpayan han lokal nga panggobernohan han syudad han Borongan, hapangunahan City Social Welfare and Development Office. Binuli gihapon ang Land Transportation Franchising Regulatory Unit ngan ang mga organisasyon han TODA para han madagmit nga validation han mga benepisyaryo. Pirahan mga ginkinahanglan nga dokumento han mga driver para han mga nasabi nga ayuda amo an ira prangkisa, lisensya han pagmaneho ngan mga valid IDs nga gin-endorso han ira tagsa-tagsa nga mga presidente han TODA. Nagpahayag naman hin pasalamat hi Tito Escalante o sa nga membro han Kamada Tricycle Operators and Drivers Association para han ayuda nga dako ang kapulsanan para han ira panginabuhi. Nagpapasalamat kami nga nakakarawat kami hadto nga 5,000 dako ang nahibulig haam ngan sana may masunod pa hiton nga ayuda. Siring ni Escalante. Bisan kun may pipira nga isyo durante han payout, sugad han sayop nga petsa han natawhan, ngan pagkamali han spelling han mga ngaran, dayon man ini nga ginsolusyonan han mga otoridad, agud masiguro nga madawat han mga kwalipikado nga benepisyaryo an ira ayuda. Nagpapadayon ang paglaom ngan pag-antisipar han damo nga mga tricycle driver han syudad han Borongan nga magkamay-ada ikaduha nga hugna han panhatag han cash relief assistance. Dako na ini nga bulig haamon nga mga tricycle drivers, nakasurvive kami himpira ka adlaw, sobra kahitaas ang presyon gasolina, nalaom kami nga mamay-ada pa ikaduha nga panhatag hin ayuda. Siring ni Afable. Para naman ang mga driver nga waray malakip han inisyal nga payroll, gintugutan hira nga magsumiter han ira mga requirements para han posible nga ikaduha nga batch. Sumala ang DSWD Field Office 8, ang mga kwalipikado nga mga driver en pwede magsumiter han ira mga dokumento tinikangan Abril Gs 2026 ngadto ha Tricycle Franchising and Licensing Regulation Unit han LGU Borongan. Lakip ha mga ginkikinahanglan amo an updated Motorized Tricycle Operators Permit, Certificate of Registration, ngan official receipt tikang ha LTO, ngan ira TFLRUID. Ini nga paningkamot inagpapabugat han commitment han gobyerno nga matagan hindi nalian nga ayuda ang mga magtatrabaho hapang publiko nga mga transportasyon. Samtang naatubang ang nasud han mga ayat ha ekonomiya. Tikang ha PIA Eastern Samar, Jing Lira, ini an iyo agenda ha 8. Panagakayo ang mga balita dinihatong namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Damo nga salamat Jing Lira. Samtang pagtaga-fuel subsidy lagihap, LGU Arteche nagdistribuer hin fuel vouchers ha tricycle drivers han bungto. Adi anakon balita. Gintika nga nahan LGU Arteche ang pagdistribuer han ayuda para ha mga tricycle driver ha ilarom han TODA Gas Incentive Fund o TGIF program han Abril G sa Municipal Plaza han bungto. Ginpangunahan ni Acting Mayor Roland Boy Verdone ang payout nga nagmarkahan initial rollout han programa nga nagtutuyo nga buligan ang mga transport worker nga naapektuhan han paghitaas ang presyohan lana. Ha TGIF program, kada kwalipikado nga rehistrado nga driver nakakarawat hin 5 nga fuel vouchers nga may kantidad nga 200 pesos kada usa o total nga 1,000 pesos. Ang mga vouchers magagamit ang mga accredited ng gasoline station sugadhan MB ng Petron para haira adlaw-adlaw ang operasyon. Ginpabugatan ni Verdone nga ayuda ginpapatuman ha pormahin vouchers base masiguro nga magagamit la ini para ha transportasyon ngan livelihood purposes. Ngan para mapakusog ang transparency ha distribution han pondo. Sumala ka ni Verdone ginuunahan programa ang mga rehistrado nga driver nga amon direkta nga nagagalas gasolina adlaw-adlaw nga operasyon. Ginsumatliwat ang LGU nga padayon ang paglista han iba pa nga sektor nga apektado han fuel crisis upod na ang habal-habal drivers, parag pangisda, parag uma ngan rice mill operators para ha posible nga sunod nga bulig ha koordinasyon ha mga ahensya han gobyerno. Samtang nagpahayagin pagpasalamat ang mga benepisyaryo tungod han napapanahon nga programa han LGU. Siringan LGU ang programa bahin han padayon nga paningkamot han gobyerno lokal nga maibana na epektuhan pagataas ang presyohan lana ngan masuportahan ang mga vulnerable nga sektor habungtohan artiche. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Panagakayo ang mga balita dinihatong namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News.
So yes, amo adtoan mga pipira nga mga balita impormasyon nga nahikayan Team PIA Eastern Samar. Panguna pala at nga balita, mabalik kita unina para hiton iba pa nga mga information nga balita nga nakalapan PIA Eastern Samar kaumanhin pipira nga pahinumdum. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban? This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskohan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Puro Himang Rao HST. Puro Himang Rao HST. Usa nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi ipababian ang mga programa, proyekto, aktibidades yan mga serbisyohan gobyerno para han katawan Pilipino. Labi na ang mga istihanon. Puro Himang Rao HST. Puro Himang Rao HST. Aton mga kahimang raw ang mga tinubyanan han mga opisinahan gobyerno para may pasabot ang ginbubuhat kaushuwagan ang mulupyo. Puro Himang Rao HST. Maupay nga kulop and we're back and you're still listening ha Huruhimang Raw HST and radio program han PIA Eastern Samar. And of course, ako lagi apin V. Tolentino Gumban han PIA Eastern Samar. Balik kita iton aton mga balita tika nga bungto iton taf, turismo ha bungtohan taf, mas ginpakusog. Adian balita ni Jonard Ambil. Ginpangunahan ni Provincial Tourism Officer Neil Pinarok, kaupod hira Mayor Jenna Alzati T, ano sang exploration ng site visit ng mga natural treasures dito habung tuhan Taft, Eastern Samar. Upod ang mga opisyales, tikang ha PNP, ART ng mga harani nga bungto. Ginbisita ni Raan Maharlika Falls, Malihiaw Cold Springs, Taft River, ng tubig nun Tulay Park, agud i-promote ang mga destinasyon nga nagpapakita han maupay nga koneksyon han kinaiyahan ngan han lokal nga komunidad.
An ini nga pitad inlara nga mapakusog ang ekonomiyahan lugar pinaagihan ecotourism, kundi inan kada agos san salog, ngan harupay han kahayupan, inagahatagin waray hunong nga eksperyensya nga babalik-balikun han kada bisita. Para PI Eastern Samar, Junard Ambel, student intern tikang Eastern Samar State University, nagbabalita. Panagakayo ang mga balita tinihagon namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. Para ito natin nga balita, Governor Ivardone inuyunan ang rollback han presyohan lana. Adi anakon balita. Ginuyunan Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Ivardone ang rollback han presyohan lana ngan iya ginpahayag nga dako ini nga bulig nga mga sektor nga apektado han naglabay nga pagsakan presyo han krudo. Siring pa ni Governor Ivardone ang rollback in tultol ha panginahanglan han mga tawo labi na nga damo nga industriya ang nagaantos tungod han mahal nga fuel. Iya ginpahayag nga ang transportasyon, infrastruktura, nga logistics amo ang pinakaapektado han pagsakahan presyo han langis. Dugang paniya, ang rollback in resultahan paningkamot ha nasyonal nga gobyerno hapagturoy hin supplyhan krudo tikang ha ibang nasod diri ila ha Middle East. Bisan pahinigin pahinumduman gobernador nga kinahanglan magpadayon ng rollback nga ang kooperasyon ha ibang nasod base malikayan ang utro nga pagsakahan presyo. Ginpahinumdum gihapon ang gobernador ang peligrohan global recession tungod han mga gyera. Samtang President Ferdinand R. Marcos Jr. nag-anunsyo hindako nga rollback nga epektibo yan na ang Abril 14 nga magpapahabubuhan presyohan diesel, gasolina ngan kerosene. Sumala presidente diri ini ang katapusan han mga plano ngan pitadan gobyerno lugod usala ini handamo pa nga mga bulig nga ginaandam base maibanan ang problemahan katawhan tungod han epekto han krisis sa Middle East. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Panagakayo ang mga balita tinihagon namin ng PIA Eastern Samar Local News. PIA Eastern Samar Local News. So yes, amo adtoan aton mga balita nga nahikayahan Team PIA Eastern Samar. Na mga salamat kan Jonard Ambil ngan kan Jing Lira iton pag-distribute iton mga balita. So it pagtaga rollback ngayon. So di ba han 14 nagpatumanin rollback 20 pesos ha diesel ngan more or less 4 pesos para ha gasoline. So kanina lang nag-announce nga haw nga magkakamayad nga haw hin rollback hiton presyo hiton aton mga fuel 17 to 19 pesos para ha diesel ngan 2 pesos to 3 pesos para ha gasoline. So estimated pump price reduction. So this is for next week babantayan tangahaw kung magro-rollback nga ba dinhi ha syudad iton Borongan. Pero so far dinhi ha Borongan ang mga gasoline station na sunod man hiton price reduction. May nga ni iba nga mga gasoline station nga more than the required or more than the estimated pump price and ginreduce iton presyo iton ira gasolina. Okay, so aton lang nga pamamatian and message ni Governor Ivardone about hini nga pagtaga rollback hiton gasolina. Paki-play po Engineer RV. Alright? Okay. Hello po. So ngayon meron tayong may rollback tayo ng petrolyo, no? Sa gasoline, sa diesel, medyo malaki yung sa diesel yung tansya ng national government na rollback, I think around 20 pesos, no? Very significant to. Bakit? Kasi syempre, dami nang umaaray dyan, lalo na sa mga sektor na gumagamit ng diesel. Infrastructure natin, halos lahat ng trucking, logistics, everything is really affected by it. So malaking bagay na may rollback tayo. This is the effect of what the national government has been doing kasi maraming dumadating ngayon ng mga bagong supply ng crudo, ng oil, galing na sa ibang sources.
hindi na nagagaling sa Middle East dahil sa Russia, etc. Kaya na ngayon, nararamdaman natin yung rollback. Ang crucial na lang ngayon, or ang importante, sana magtuloy-tuloy. Kasi kung hindi na magbigay sa atin yung mga bansang ito, for example, Russia, China, or other nations outside the Middle East, kung hawakan lang nila yung mga stocks nila sa sarili, babalik tayo dun sa matataas na mga presyo. So sana patuloy pa yung kooperasyon ng national government dyan sa ibang mga bansa at sana talaga tumigil na yung gera kasi it's a global recession. A lot of countries are deeply affected and mainly these are countries from Asia, specifically Southeast Asia, who rely a lot of their oil from the Middle East. Alright? Okay. Hello po. So ngayon meron tayong Yes, so mo ato ang mensahe ni Governor Ralph Vincent R.V. Ivardone about iton pagtaga rollback iton fuel prices nga for this week 20 pesos halos and we're still expecting iton rollback next week ngan iton masunod pa nga mga semana. That's according to the national government, of course. Nga dila nga kita iton pagtaga fuel crisis kinita ta Facebook page ni board member Attorney Philip PJ Verdone Jr. So may da kono duduha nga ginproponer nga ordinansa nga nagtutuyo nga atubangon ang padayon nga fuel crisis sa probinsya iton Eastern Samar. So may da mga balaod nun nga ginpropose ni board member Attorney PJ Verdone. So iya Facebook post gin pahayag ni Verdone nga kinahanglan maging andam ang probinsya epektuhan pagsaka ang presyohan lana pinaagihan Economic Resilience and Fuel Shock Mitigation Ordinance ng Renewable Energy Promotion Ordinance. So sumula kan Attorney PJ ini nga mga ordinances nagtutuyo nga maproteheran ang mga konsumidor tikang epektuhan fuel price volatility samtang ginpapakusog ang paggamithan limpyo or clean nga alternative nga energy. May da nakatakda nga public hearing sangguni ang panalawigan on April 21, 2026 alas 9 hanaga session hall base paghisgutan ang duha nga ordinansa. So gin-encourage ang public to umattend iton hearing on April 21, start from 9 a.m. Session hall, hiton sangguni ang panalawigan. So, para hiton confirmation iton iyo attendance, pwede ka mo mag-email. Email ni Attorney PJ, bmpjiverdone@gmail.com. So, actually mo upay niya nga mga ordinance, Economic Resilience and Fuel Shock Mitigation Ordinance, nga Renewable Energy Promotion Ordinance. Okay, nga din naman kita hiton pagtaga-inflation last Wednesday. Yeah, it's Wednesday, April 15, 2026, nagkamay-adahin press conference ang Philippine Statistics Authority Eastern Samar, PSA Eastern Samar. Nagkamay-adahin press con about inflation rate dinhi probinsya hiton Eastern Samar. So, according to PSA kan Ma'am Sonet, kan naghataas ang inflation rate probinsyahan Eastern Samar ngadto 4.3% March 2026 tikang 3.3% Pebrero sumala Philippine Statistics Authority. So ano in inflation rate?
An inflation rate nangangahulugan nga may pagsakaan presyohan mga produkto ngan serbisyo sa nga lugar. So kung nasakaan inflation, usually kailangan mas dako nga kwartahan mga tawo base makapalit han pareho nga mga produkto nga ira napapalit merkado. So, ano ang rasonan pagsaka? According to PSA, ang panguna nga rasonan paghataas han inflation na Eastern Samar, amo ang pagsaka ang presyohan food, ang mga basic nga mga parapliton like vegetables, fruits, ngan fish, ngan iba pa nga mga food. Naka-apekto liwat ang transportasyon, kay of course, nagsaka ang presyohan fuel, nga nagpahitaas han gastuhan pagbiyahe han mga produkto tikang ha suppliers ngadto ha merkado. Ginshare it han taga Department of Agriculture So kung mahal kuno ang transportasyon, mas nahitaas liwat ang presyohan pagkaon ngan iba pa nga mga produkto. Nakaapekto liwat ang mas hitaas nga gasto ha serbisyo sugadhan restaurants nga accommodation nga naka-record hin slight na mga paghitaas iton inflation rate. So ano ang mga nagmahal gud nga mga parapliton so pipirahan pinakadako nga paghataas ang presyo amuan root crops, fruits and nuts, fish, fuel of course, ngan mga services sectors like restaurants and accommodations. Ngan syempre ang diesel and nagataas gud dako nga nakaapekto ha fair ngan delivery cost hiton mga products and services dinhi probinsyahan Eastern Samar. So mapakiana kamo nga tanan ba nagmahal? So according ka PSA diri nga tanan nga sektor naghataas ang pagkuryente, tubig, ngan iba pa nga utilities, may mas hinay nga pagtaas kumparahan naglabay nga bulan. I'd like to make this clear nga this is for the month of March, and for this April siguro we're expecting na mas hitaas iton inflation rate dinhi probinsya iton Eastern Samar, hindi lang sa probinsya ng Eastern Samar kundi iba pa nga mga provinces and cities sa bugos nga nasod kay asya nga ni nagaatubang kita na iton fuel crisis So kamusta man ang Eastern Samar compared dito ni iba nga mga provinces nga bugos nga national inflation rate so masababa ang inflation rate han Eastern Samar kesa bugos nga Region 8. So ang Region 8 naka-record in 4.8%, pero mas hitaas kita national rate which is 4.1%. Okay, so this goes to show nga ang pagkataas ang presyo din sa probinsya, diri good mas diri the same compared ha iba nga mga provinces hiton Region 8. So ano nga ba yung ginagawa ng gobyerno para hini? Okay, so according to the Department of Trade and Industry, padayon ang irap pag-monitor han presyo han merkado base masiguro nga nasunod ang suggested retail price nga waray sobra nga pagmahal. So remind lang din natin na yung focus ng Department of Trade and Industry is yung mga basic goods lang and commodities. Nga nasa ring naman ng Department of Agriculture nga ang paghataas itong presyo han fuel nakaapekto ha mga paragumangan traders kay mas mahal ang transportasyon nga nakaapekto liwat ha presyo han pagkaon ha merkado. Yes, pero nasa rin ang DA actually nag-roll out na sila ng mga fuel subsidy for our farmers nga na waiting pa hira hiton verification pa hiton iba nga mga beneficiaries para matagan suporta fuel subsidy iton aton mga farmers and fishers dinhi ha probinsya hiton Eastern Samar. So ano ang epekto hini mga consumer? Ano ang epektohan pagitaas hiton inflation rate
dinhi probinsya hiton Eastern Samar. So this means nga mas mahal ang groceries, of course. Mas mahal ang pamasahe nga delivery, ngan mas stricto nga budgeting para hiton tagsa-tagsa nga panimalay. So yes, asya gud ang resulta hiton fuel crisis kasi iton aton mga basic goods and services, mga paninda ginta-transport man from the manufacturers, from the suppliers papunta dito sa atin. So yun yung nag-add up pag-increase hiton presyo hiton aton mga goods and services dinhi probinsya hiton Eastern Samar. Okay, so aton laan ay pamatian Himam Sunet han PSA Eastern Samar about hini nga pagtaga inflation rate dinhi probinsya han Eastern Samar. Paki-play po, Engineer RV. Authority, Eastern Samar Provincial Statistical Unit will report the inflation rate in Eastern Samar for the month of March 2026. The inflation rate, or the change in the average prices of goods and services in Eastern Samar, further increased to 4.3% in March 2026 from an annual price increment of 3.3% in February 2026. This is 0.5 percentage point lower compared to the 4.8% IR in Region 8 in March 2026. In March 2025, Eastern Samar recorded a lower inflation rate of 3.2%. The uptrend in the province's inflation rate in March 2026 was mainly driven by the annual increase of the heavily weighted food and non-alcoholic beverages at 3.5% from an annual increment of 1.9% in February 2026. This shared 49.6% to the increase of the overall acceleration in inflation rate in Eastern Samar. The uptrend in the food and non-alcoholic beverages was mainly driven by the slower annual decrease of cereals and cereal products at 3.2% from 7.1% annual decrease in February 2026. This was followed by the faster annual price increase of vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses at 7.7% in March 2026 from 4.1% annual price increment in February 2026. Fruits and nuts also contributed to the uptrend with an inflation rate of 22.2% in March 2026 from 16.7% annual increase in February 2026. Also, the annual price increase of transport at 7.6% in March 2026 from 2.7% annual decrease in February 2026 contributed to the uptrend in inflation rate. This shared 42.4% to the increase of the overall inflation rate in Eastern Samar. The annual price increase of gasoline at 18.9% in March 2026 from a 9.8% annual price decrease in February 2026 contributed largely to the annual price increase of transport. This was followed by the annual price increase of diesel at 46.2% in March 2026 from 6.0% annual price decrease in February 2026. Furthermore, the faster annual increase of restaurants and accommodation services at 16% from 14.4% annual increment in February 2026 contributed to the uptrend in inflation. This shared 4.1% to the increase of the overall inflation rate in Eastern Samar. The faster annual price increase of restaurants, cafe, and the like at 15.9% in March 2026 from a 14.4% inflation rate in February 2026 contributed to the annual price increase of restaurants' accommodation services.
The top contributor to the 4.3% inflation rate in Eastern Samar in March 2026 was food and non-alcoholic beverages with 3.5% inflation rate at 41.2% share. The commodity groups, which contributed primarily to the inflation rate of food and non-alcoholic beverages, are the following. Fish and others in food with 11.6% inflation rate like tambal. Fruit and nuts with 22.2% inflation rate like banana. And meat and other parts of slaughtered land animals with 5.4% inflation rate like pork. The second top contributor to the province's inflation rate in March 2026 was housing, water, electricity costs, and other fuels with an inflation rate of 4.3% at 18.1% share. The commodity groups, which contributed primarily to the inflation rate of housing, water, electricity costs, and other fuels, are the following. Shell, or not charcoal, with 24.0% inflation rate, LPG with 7.6% inflation rate, and rentals with 0.8% inflation rate. The third top contributor to the province's inflation rate in March 2026 was restaurants and accommodation services with 16.2% inflation rate at 15.6% share. The top contributor to the inflation rate of restaurants and accommodation services is Restaurants Cafe and the Light with 15.9% inflation rate. The top 5 contributors to the overall inflation rate in Eastern Samar in March 2026 are the following. Restaurants, Cafe and the Light with 15.9% inflation rate at 0.61 percentage point share. Shell or not charcoal with 24.0% inflation rate at 0.57 percentage point share. Other pelagic fish with 12.2% inflation rate at 0.41 percentage point share like tambay. Gasoline with 18.9% inflation rate at 0.32 percentage point share. And tuna, skipjack or strap-bellied bonito with 15.3% inflation rate at 0.29% in point share. Out of the 13 commodity groups, 4 recorded faster inflation rates in March 2026 compared with their inflation rates in February. So yes, amo adto Ma'am Suzanne Amosco unsupervising statistical specialist ha PSA Eastern Samar. So yes, amo adto ang mga primary goods, basic goods and services nga naghitaas mahataas ang inflation rate dinhi probinsya hiton Eastern Samar. Okay, so may nakita mga kinita nga mga executive order, mga EOs, tikang ha magkalain-lain nga mga bungto din hiya probinsyahan Eastern Samar, mga austerity measures, energy conservation measures, like yung pag-celebrate hiton patron-patron, mga sarayaw, so pipiraan Municipal Government of Taft, nag-release an EO, an Lawaan nag-release liwat hin EO, an Municipality of Giwan nag-release liwat hirahin EO, ngan an Salcedo, ngan of course an nauna an Municipality of Sulat, sila yung nauna nga mag-release hin austerity measures, hini nga pagtaga energy conservation, so yes, ang bungto pa nga yan ito na San Julian nag-release gap hirahin
austerity measures para hiton ira pagselebrar hin mga socio cultural activities ngan para patron. So example iton celebration iton patron sa nala ka adlaw so ang nga tanan ko nga fiesta nga socio cultural nga mga celebration inlilimitaran la sa kaadlaw nga nakasentro ha relihiyoso nga aspeto. Tapos wala na sarusarayaw para habong tuinhan sa nulian pagdiri iton sarusarayaw so agod malikayan ang sobrang nga gastos ngan pagkonsumohin enerhiya ngan pagsunod LMP Eastern Samar kay may daat si resolution ang LP Eastern Samar nga ginaghat ang tanan nga 22 nga municipality ha probinsya ng Eastern Samar nga magpatuman hin mga executive orders para pagtipid energy ngan pag lessen iton gastos han celebration tagsa-tagsa nga bugto. So sa municipality ng San Julian, gindidiri ilanayan, traditional nga sarayaw o koratsya, o bisan nga magarbo nga street dancing fiesta. Okay, so amo aton pipira ngan socio-civic ngan sports and mga festival dance, sports tournament, concert, perya pageants, bulang nga iban pa ginlilimitaran. So magta kasi di ba bayo-bayo haya sa Nulian. We're waiting for the update kung matutuloy ba to since nakalagay lang naman dito ginlilimitaran. Okay? So we'll wait for the updates tikang hiton aton LGU. Ngan gindidiri laan ay ang mga decoration like banderitas o sobrang nga pailaw hapla sa mga simple lang kuno anay nga mga decorations iton tagsa-tagsa nga barangay. Ngan another one may dahin curfew. May ordinance para iton curfew ang LGU San Julian pag-implementar hin curfew habugos nga munisipyo parahan nga tanan nga residente han San Julian. So diri ilain for minors for all hanggang 10 PM lang. Okay? 10 to 4 diri ang curfew 10 PM to 4 AM han aga kada adlaw. So yes. Pero may mga tinutuyangan ng activities like lamay, emergency, ang mga personal hiton peace and order, ngan iban pa nga mga like mga trabaho para pagista para uma diri nira upod ha curfew. Okay, anyway, naton oras 2 PM na so that's the end of our program. Again, damo nga salamat kan Engineer RV ngan kan Chief Tech Joey hiton iyo assistance para aton programa Huruhimang Raw ngan thank you kan Jonard Ambil ngan kan Jing Lira iyo mga balita ang ginhatag para yan ang adlaw. So yes, see you next week Friday same time 1 to 2 PM. Lanay kami, ma-exit lanay kami, and thank you for listening. Maupay nga kulop aton nga tanan. Tugtog naman hasadun ngay gayon nga aton paghurimang raw punta kami inagahatag hilig sa to importante og napapanahon nga mga impormasyon dinhi sa Silangan Visayas o Silangan Samar. Puro himang raw este. Puro himang raw este. Puro himang raw este. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Samburongan 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid